God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Good afternoon po. Ito po ang Life and Grace at ito po si Baljamin. Maaaring napansin niyo po na ang broadcast po natin ngayon ay napapanood niyo na ngayong alas 6 ng gabi diyan sa Pilipinas. Pareho pa rin pong oras dito sa Australia, alas 8 ng gabi. Subalit meron pong pagkakaiba sa difference ngayon because pumasok na po kami ngayon sa Daylight Saving Time ngayon pong Abril. So, para po sa araw na ito, tayo po ay nasa kalagitnaan na ng aklat ng Galatians chapter 5. At pag-uusapan po natin from verse 14 to 18 ang may pamagat ngayong episode na Walking and Being Led by the Spirit. So pag-usapan po natin ito. Sa nakaraan nating pinag-usapan, si Pablo po ay nakapagbukas ng isang bagong aspect sa bagay ng Christian liberty. Yung panganib o yung danger ng pag-abuso sa kalayaang tinanggap natin kay Kristo. Alam niyo po, ang pagtuturo ng Christian liberty ay kalimitan ay madaling maipakahulugan na pwede nang gumawa ng kasalanan dahil malaya na nga po tayo sa kasalanan. At ito po ay totoo. Kasi po maging si Pablo, si Apostol Pablo sa kanyang pagmiministeryo ay malimit po ay nakakatanggap siya ng reaksyon mula sa mga taong nakikinig sa kanyang pagtuturo patungkol sa biyaya ng Diyos. Katulad po ng natala sa Roma Kapitulo 6 talatang 1 at doon po din sa Roma Kapitulo 6 talatang 15. Ang sabi po sa talatang 1 ay, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? At sa talatang 15 po ay ganito, ngayon dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan kundi sa biyaya ng Diyos, nangangahulugan bang magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? Ito po yung kalimitang tanong ng mga taong hindi nakakaunawa ng biyaya ng Diyos. Alam niyo po, si Pablo, kinikilala ni Pablo ng isang born-again Christian ay pwede pa ring makakilos sa laman patungo sa paggawa ng kasalanan even though its power over him is already broken. Consequently, maging ang isang anak ng Diyos, kung kinakailangan ay dapat pong i-restrain para mapigilan gumawa ng kasalanan. Subalit ang kalimitang pagkakamali ay naipapalit na pilitin ang isang Christian na sumunod sa kautusan para mapigilang makagawa ng kasalanan kaysa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yun po yung mali. Ang antidote sa maling paggamit o pag-abuso sa kalayaang ibinigay ni Kristo sa mga Kristiyano ay ang divine principle of love sa Diyos at kapwa-tao. Bilang mga Kristiyano po, we are free to do anything as long as we can do it with perfect love for God and fellow men. We are not free to do anything that we cannot do with love for God and our fellow men. So, I hope na intindihan niyo po yun. Magpatuloy po tayo ngayon sa talatang 14 ng Galatia Kapitulo 5. Sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang Old Testament law ay maraming ipinag-uutos at marami rin pong ipinagbabawal. At kalimitan sa mga tao, maging sa kapanahunan ni Apostol Pablo at maging sa kapanahunan natin ngayon, ay hindi tumitingin ng lampas sa kautusan upang makita po ano ba talaga ang tunay na layunin nito. The true focus of the law was not actually our individual actions. The target was our old, selfish, sinful nature. Ang kautusan ay pumupunto sa pinakagitna ng ating problema, yun pong sinful selves natin. By dealing with our actions, ang kautusan ay naipapakita niya ang pagiging makasalanan natin at ang kahinaan ng ating mga laman laban sa kasalanan.
At ang kautusan ay wala pong kahit anong kapangyarihan na baguhin tayo at hindi nito kayang mapalakas tayo laban o para labanan o talunin ang kasalanan. Ipinapakita lamang nito ang napakalakas na kapit ng kasalanan sa ating mga buhay. Love, on the other hand, does what the law could not do. God's kind of love is selfless. The opposite po ng selfish or sinful nature natin. At nakatatanggi tayo sa mga kagustuhan ng laman kapag tayo ay lumalakad sa pag-ibig. And as a result, ay natural nating nagagawa ang hinihingi ng kautusan. Kung minamahal natin ang ating mga kapwa ng higit sa ating mga sarili, hindi natin kukunin ang bagay na kanila. Hindi po tayo magkukumit ng murder. At hindi natin sasaktan siyempre yung mga minamahal natin sa buhay. Hindi tayo makikiapid sa iba kung talagang minamahal natin ang ating mga asawa. Lahat ng pagkakasala po ay selfish. Therefore, love is the antidote for all sin. Pag-ibig ng Diyos ang susi po para sa lahat ng pagkakasala. Tuloy po natin Galacia Kapitulo 5, talatang 15. Ngunit kung patuloy kayong mag-aaway-away na parang mga hayop, baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. Sabi po ng FSB version o yung Filipino Standard Version, kung kayo-kayo ang magkakagatan at magsasakmalan, mag-ingat kayo, baka kayo'y magkaubusan. Wow, ibang klase po ano? Dito po ay nagbibigay ng warning si Apostol Pablo na kung ang opposite ng love ang pipiliin nating gawin, yung pong pagiging selfish, okay? Na masusunod po natin yung pita ng ating laman, okay? Magkakagatan po tayo hanggang sa magkaubusan po tayo. Alam niyo po, dito po sa pagkagat o pagsakmal, bibig po ang ginagamit dito. Kaya maaaring sinasabi ni Pablo dito is about sins of malicious talk. Hindi po talaga yung physical na nagkakagatan, kundi nagsisiraan sa isa't isa. Napakapangit po nito sa mga Kristiyano na nagsisiraan tayo. Ang pananakmal ay kalimitang ginagawa po ng mga wild animals in destroying one another. And if you were doing this, stop this. Hindi po ito maganda sa ating mga kapwa Kristiyano. So here, once again, Paul was giving reason for living a holy life. Na although hindi na tayo natatakot na baka parusahan tayo ng Diyos o kaya itakwil tayo ng Diyos, but if we walk in strife with others, we will reap the negative results that those actions produce. Ang ibig sabihin, there are still consequences to our actions na hindi ibig sabihin ito ay parusa ito ng Diyos. Pero may consequence ang ating action. At ang tao at ang diablo ay pagbabayarin tayo sa mga maling bagay na atin pong ginagawa. Kapag pinagbigyan mo ang iyong laman at ikaw po ay nagnakaw at ikaw ay nahuli ng authority, ikukulong ka po ng gobyerno. O kaya baka bugbugin ka ng tao kapag nahuli ka sa aktwal na pagnanakaw. Ito po ay consequences, hindi po ito parusa ng Diyos. Those who choose to live this liberty in Christ to indulge their flesh will suffer for it. However, it is not God na nagpaparusa po sa kanila. It is simply those people na inaani po nila kung ano ang tinatanim nila. Yun po yung ibig sabihin ni Pablo. Ituloy po natin, Galacia Kapitulo 5, talatang 16. Kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ng pagnanasa ng laman. Ang sabi po sa ibang translation sa ang Bibliang Tagalog ay ganito, sinasabi ko nga magsilakad kayo ayon sa espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. The deliverance from sin and its influence ay hindi nanggagaling sa ating mga sarili. Hindi po ito napuproduce ng sarili nating effort.
Nangyayari lamang ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. When we yield to the Spirit of God, when we let the Holy Spirit control us, binibreak niya yung kapangyarihan ng laman sa ating buhay. He breaks the power of the flesh. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang magawa natin ang kanyang kalooban. Pansinin natin dito po sa verse na ito na hindi sinabi dito na kapag hindi ninyo sinunod ang pita ng laman, then makakalakad kayo ng ayon sa Espiritu. Hindi po ganun. Kundi ang sabi, ang paglakad ayon sa Espiritu ay nagdadala sa inyo upang hindi ninyo magawa ang pita ng laman. So ang susi para hindi natin magawa ang pita ng laman ay magpakontrol tayo sa banal na Espiritu. Ang ibang religion po ay nagtuturo that as we overcome our flesh, there is a noticeable increase in the presence of the power of God sa ating pong mga buhay. But the reality is just the opposite. As we experience more and more of the presence of the power of the Spirit of God, the influence of the flesh is diminished. Alam niyo po sa buhay nating ito, sa paglakad nating bilang Kristiyano, hindi natin kakayaning matanggal ang impluwensya ng laman sa atin pong mga buhay. Balit habang tayo po ay patuloy na nagpapasailalim sa kontrol ng banal na Espiritu, ang impluwensya ng laman sa ating mga buhay ay lumiliit ng lumiliit, humihina ng humihina, at tayo po ay patuloy na nagtatagumpay. Victory must come in this order. We don't get the Spirit as a result of overcoming the flesh. Having the Spirit results in overcoming the flesh. Parehas lamang po yan kapag po tayo po ay pumasok sa isang room na madilim. Hindi natin inaalis muna ang dilim, pinapaalis ang dilim o sinasandok natin yung dilim papalabas tapos saka po tayo maglalagay ng liwanag. When the light is turned on, umaalis po yung kadiliman. Darkness, please. Kung paanong hindi natin kayang tanggalin ang pagnanasa ng laman ayon sa sarili nating kapangyarihan, gayon din naman, hindi natin kayang tanggalin ang kadiliman ng walang liwanag. We have to receive the working power of the Holy Spirit in our lives by grace. And then, that union with the Holy Spirit breaks the power of the flesh. Ang susi para pumawasak ang pangunguna ng laman ay mailapat ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pananampalataya habang nakakaranas pa tayo ng problema sa ating mga laman. I want you to understand that kahit po tayo ay na-challenge sa ating mga laman, may nagagawa tayo. Ilapat natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at dito po makakaranas tayo ng tagumpay. Galatia Kapitulo 5, talatang 17, sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magagawa ang gusto ninyong gawin. Sinasabi po ng verse na ito, na ang Espiritu at ang laman ay nagnanasa ng magkaibang bagay at nagdadala po ng magkaibang resulta. Hindi natin kayang sundin ang laman at at the same time ay sundin naman po ang Espiritu. And this struggle causes us not to do the things that we really intend to do. Sabi po ng Romans chapter 7 verse 19, si Apostol Pablo po ay nagsabi ng ganito, dahil dito ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa, pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, ang siya kong ginagawa. Nagpatuloy po siya sa verse 24. Ang sabi niya, sino ang makapagliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? Ang sagot para sa kanyang kalayaan is not in self-effort but rather in total dependence upon the Spirit of God para wasakin ang bond of sin by dependence upon Him. Sabi po ng Galatia Kapitulo 5, talatang 18, ngunit kung nagpapasakop kayo sa banal na Espiritu,
hindi na kayo sakop ng kautusan. In Galatians chapter 5 verse 16, yung mga naunang verse po, ay pinag-usapan po natin ang paglakad ayon sa Espiritu. Pero dito naman po sa verse 18, ang sinasabi naman ni Pablo ay ang pagpapasakop sa Espiritu. He used these terms interchangeably, kaya po nakapagbibigay sa atin ito ng higit na pananaw na ang pagpapasakop sa Espiritu ay ang paglakad ayon sa Espiritu. At ang mga taga-Galacia po ay sinusubukang mamuhay ng isang Kristiyanong pamumuhay, ngunit umiikot o kumikilos sila sa pamamagitan ng self-effort, pagtitiwala sa sariling kakayanan, at sa prinsipyo ng kautusan. Ang Espiritu at ang kautusan ay magkaiba and shown to be opposed to one another. The Spirit's ability to deliver from sin is quite different from the law's ability of self-effort. In this verse, sinasabi po nito that we do not have to keep the requirements of the law to earn God's approval. Dahil nga po, ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay nakapagpalaya sa atin sa self-effort ng pagsunod sa kautusan. Ikaw at ako ay pinalaya ni Kristo. Huwag lang nating gamitin ang kalayaang ito para sa self-indulgence, kundi malaman natin na ang kalayaang ito ay kalayaan mula sa kasalanan at tayo ngayon sa pangunguna ng banal na Espiritu ay kaya nating mabuhay ng may katagumpayan at magawa ang ninanais ng Diyos sa ating mga buhay. Ito po si Baljamin Tatlong Hari, ito po ang Life and Grace. Kami po ay nagsasabi sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!